Update po sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. Sa ngayon, may naipon na tayo na 73,000 pesos sa ating GCash. And hopefully bukas, makakaabot na ito ng 100,000 at papadala na ulit natin sa kanila. As of now, ang total tulong na naipadala na sa Brave 14 plus 3 is 736,000 pesos. So, ang gustong tumulong, magpadala sa kanila, ito po ang ating GCash. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Kung nasa ibang bansa kayo magpadala, kailangan nyo ng city address, Cagayan de Oro City. Ang street is Barangay Patag. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong interview ni Ted Filon kay Professor Sheila Magno tungkol sa nangyayari sa ating kapalpakan sa pag-budget, priority ng government. Ang punto nilang dalawa is leadership problem. Dahil sa kahinaan ng leadership sa ating bansa, kaya nagkakaluko-luko tayo ngayon. Sila ma'am kung mga manhid na po sila dito may problema po talaga sa mismong pag-formulate pa lang ng ating budget. Meron po ang problema from the very beginning. Parang ganun po itong resulta ng ating pinag-uusapan. Manong Ted, alam nyo, leadership problem na po talaga to eh. Kasi alam nyo, ito pa, isang kwento na nakakalungkot 2020, 24, 25 din naman dito pinag-uusapan natin. Kasi naalala nyo nung kinuha yung pondo ng PhilHealth at saka PDIC. Importante din to kasi ngayon po pinipressure namin na ibalik din yung pondo ng PDIC. Akala natin ang pagkakagastosan ng pondong ito ay talagang malalaking development program, hindi po ba? Ni-require ng Supreme Court ang DBM, i-disclose nyo kung saan nyo ginastos yung mga pondo na yan. Dahil sabi nyo, ipopondohan ng unprogrammed appropriation. Alam nyo ba, Manong Ted, paglabas, halos 80% ng mga pondong yan ay napunta pa rin sa DPWH. At doon sa 80% na yon, ano yung pinagkagastosan? Ganito pa rin, flood control, multipurpose building, akala natin yung mga malalaking foreign assisted projects na, hindi ba? Pero sa bandang huli, itong PhilHealth Fund na kinuha at PDIC na kinuha ay napunta pa rin sa mga maliliit na tingi-tinging projects na nagsusulong pa rin ng patronage politics. Kaya hindi ito one time lang na ngayon 2027. Over the years nakikita natin ito at ito ay leadership problem na. Kasi hindi ba sabi ng Pangulo, hindi niya alam kung ano itong mga fund na to na binabanggit. Siya yung Pangulo, siya yung in charge, siya yung nagsaset ng direction sa development agenda natin. Siya dapat ang nagsasend ng signal sa Congress or sa Senado. Paano ba natin dapat ina-allocate itong maliit na pondo na natitira for development? Kaso yun ang nakakalungkot kasi nakita mo yung budget ng Malacanang, tingi-tingi. Pag tinignan mo yung budget ng DPWH, ganun din ang nature. May mga flood controls, multipurpose buildings, sports facility, diba? Opo, yes ma'am. Leadership problem. Kasi hindi ka maaaring maghugas ng kamay na hindi ko alam yan. Kasi nga, yung NEP nagsisimula sa inyo. Yes. Malungkot na katotohanan, ma'am. Kapag leadership problem na po, ang lalim na ho nito, ma'am. Kasi alam mo, Manong Ted, pag tinignan mo ng mga nakakaraang eleksyon, malaki yung problema ng Pilipinas. Ekonomiya yung problema natin. Sino ba yung mga nasa posisyon? Halimbawa na lang, ililink ko rin to. Pinag-uusapan, Taxilica, parang it's something big in investment opportunity sa Pilipinas, diba? Kung pinag-iisipan natin, ganito kalaking industriya daw ang papasok opportunity. Diba kung ikaw yung presidente, kailangan technically capacitated ang ating mga mamamayan. Kailangan meron silang skills na tutugma sa mga matataas na malalaking trabaho makukuha nila dyan para mataas na sweldo, diba? Nakita ba natin yun sa budget? Magkano yung allocation sa CHED?
Hindi ba dapat sa studian at nag-a-align na dapat pinapaaral na natin ng engineering, masteral, PhD ang ating mga estudyante para high-skilled sila pagpasok nitong Pacsilica? Hindi naman yun yung nakita natin sa budget. Nasaan ang investment sa human capital? Anong klaseng budget sa edukasyon at kalusugan? Binawasan po yung state colleges ng 2.42% yung kanilang budget. So, inconsistent. I mean, kung ikaw ang presidente, ikaw ang nagpapatakbo ng gobyerno, inisip mo na agad dapat industrial policy, human capital, pagpapataas ng abilidad ng taong bayan para tumaas yung capacity para kumita. Ano yung nire-reflect ng budget natin? Budget cut para sa tertiary education. Mukhang inconsistent kung development talaga ang pinag-iisipan, hindi po ba? Mga kapatid, patuloy po kayong So, salamat po, Professor Sheila Magno. At nagsasalita na kayo ng ganyan. Sana naman, kalimutan na natin ang kulay sa politika. Kung ano ang hindi magandang ginagawa, batikusin natin, ilabas. Kung may maganda namang ginagawa, edi purihin sila. Kailang agree ako, iba talaga ang priorities ng gobyerno na ito. Sabog. Because of leadership problem, sabog. Watak-watak. Walang dahil hindi tayo naniwala eh. Anong sabi ng Tatay Digong natin nung bago election 2022? Weak leader yan. At ngayon ko na napapatunayan, napakahina yung leadership ng Pangulo. Ang tawag ko dyan, reactionary form of leader siya. Kung walang problema, relaxing siya. Saka na lang siya gagalaw pag nandyan ang problema. That's the worst kind of leader. Ang kailangan nating leader, kami sa military, yung nag-a-anticipate what will happen 2 or 3 steps ahead. Ganon ang training namin. Kaya palagi kaming nagkakaroon ng estimate of the situation. Pinag-aaralan namin ang battlefield, ang environment, para makikita namin kung may namumuong problema, at in advance, dahil nakikita namin yung posibleng mga lalabas na problema, nakakagawa na kami ng courses of action. Nandyan na yan, nakaplano na yan. Pag nagkatotoo yung aming analysis, dumating yung problema, hindi na kami natataranta kasi napag-aralan na namin in advance. Ganon ang military leadership. Ito ang ating presidente, I don't know anong klaseng leadership niya. Leadership ng mayaman. Dahil presidente ang tatay niya, ayun, akala natin katulad ng tatay niya kasi ang tatay niya iba matalinong abogado, top-notcher sa bar, World War II hero. Hindi niya nakuha yung talino, tapang, diskarte ng tatay niya. Anong nakuha niya? I don't know. Kasi lumaki siya na happy-go-lucky. Tapos ngayon, nailoklok siya dyan. Wala, hindi niya. Bakit tayo nagkaganito? Gumaganon siya. Anong gagawin natin? Talagang leadership problem. Anyway, konting tiis na lang tayo. Sa 2028, nakikita ko, we have a very strong leader. May tapang at malasakit in the person of soon President Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Nakikita na namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero abot na gyud kadtong itabang sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang kadtong mga daot na ilang balay. So muna ni siya 450 ka yero ang gi-deliver. So muna ni sila ang matagaan og yero. Muna ni sila ang matagaan. Salamat kayo sa mga nakatagrag yun. Matagangan pa.
Oo, pick up apa sa din yan sa kandin. Ano na kulang sa lantan. Kahit ang mag-ibig pa lang. Sa lantan ba? Masiguro baka ang lantan mo para mag-ibig. Sana dia kang mabajitan anay sindihan. Yo do ba suma ang pasto ko. Kanang malipayon ba nga? Ayaw pangatop sa siya. Pangatop na gimbe kay nasunod nila ang mga dupan.